Hello everyone! So welcome back para sa part 2 ng ating DIY succulent canopy extension. So as you can see here, hindi ko na video kung paano ko nilagay yung canopy na yan kasi nalobat yung phone ko. So sa part na to, nagputol ako ng 3 metal fairing para gawing support or pangtukod in Bisaya para hindi mag-collapse yung ating succulent canopy. Sa part na to, naghahanap ako ng pwesto kung saan ko siya dapat i-drill. Yan. So, I'm having a hard time. So, tinawag ko yung partner ko, si Bobby. Pero sasayaw muna siya. Ay, naku, Bobby, ang cute. So, yan. Balik tayo. So, tapos na ako sa first part, and then dito naman ako sa gitna. Nilagyan ko. Pagkatapos, doon naman ako sa dulo. So, after that, eto na. Dito ko nakita yung mistake ko. Kasi, super na-stress ako dito. Mali pala yung, yung installment ko sa support. Hindi yan pwede pala. Kasi, natupi. At pag ganito, very stress yung metal fairing at madali tong mag-iba. So, yung ginawa ko, tinanggal ko ulit yung mga support na yan. And I was thinking at this part kung paano ko siya i-install ng tama na hindi na i-stress yung metal fairing natin. So, chinek ko muna yung support kung saan at ano yung gawin ko. So, at dito na part, sure na ako nga pwede na to yung ganitong positioning ng metal fairing natin. So, nag-drill ako niyan. That part is parang 3 drill yung ginawa ko at 3 drill bit din yung ginamit ko dyan. Pagkatapos ko dyan, na-realize ko na malayo pala yung blind rivets ko, kaya tinawag ko na naman si Bobby to help me. Thank you, Bobby. Mama. Love you. So yan, 3 blind rivets yung nilagay ko dyan pagkatapos kong mag-drill. So after that part, dun naman sa dulo. And after that, dyan naman sa taas. Actually, yung nilagay ko ng support yan guys, para hindi siya malaglag is, wire lang. At dito na part ako, paulit-ulit ko pong, binabalikan. Kasi kahit hindi man naman perfect, at least hindi obvious na tagilid or tabingi yung canopy natin. Kahit hindi perfect, at least at least hindi obvious na tabing. At kaya naman paulit-ulit ko yung binabalikan para hindi naman ako mapahiya sa mga kapitbahay namin. At while I'm working, pumunta dito yung baby ko. Ito pala si Peanut. Hindi ko, nakalimutan ko yung breed niya pero mix na siya. 4 years old na tong baby ko, si Peanut. Makulit at malambing. Say hi baby sa camera. Sige na. Bumalik ka na dun sa baba. Mag-play ka na kasama yung mga brothers at sisters mo. At this part naman guys, I was thinking na lagyan ko dito sa center ng support, pero tinanggal ko na kasi parang strong naman yung canopy, hindi na kailangan. So doon naman ako sa dulo, sinecure ko at nag-drill naman ako ng 3 drills at 3 blind rivets yung nilagay ko dyan. Sinecure ko ng maigi if naka talaga siya sa metal studs. Dapat sure para pag malakas yung hangin at ang ulan, hindi siya madaling mag-iba. So it's been a while na pala guys na I was thinking na gawin ko to before pa. Pero ngayon lang ako naglakas ng loob kasi parang I think parang nagwa 1 month na always umuulan siya sa hapon. At hindi kasi siya good indication pag palaging umuulan sa lowland succulents kasi there are big percentage na mamatay sila, magkaka-root rot at malata sila. Yun lang yung inisip ko at iniiwasan ko. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na gawin to. At worth it naman kasi naging productive naman ako this day. Yan. Kahit pawis na ako dyan guys. I think parang 3 PM na to. Go lang din ang go para Eto na part, naglalagay na tayo ng UV sheet. Ito yung nagproprotekta sa mga succulents ko sa too much sun.
Kasi pwede kasi siyang masunog pag nasobraan. Pero kasi dito sa lowland, sobrang init ng atmosphere natin dito. Ito yung nagsusupport para hindi sila masunog. And also, ang kagandahan dito guys is finifilter kasi nila yung yung harsh UV radiation. Kaya maganda yung effect sa succulents natin. At sa this part na to, nilalagyan lang namin siya ng wires para hindi mapalid in Bisaya. Yan, tinulungan ako ng babi ko para mas madali. So, dito lang tayo guys sa part 3 ng ating video is yung arrangement ng ating succulents. So, see you guys sa gusto manood. Bye-bye!